Good day mga kalika! Sa video na ito ay ituturo ko kung paano magputol at magkabit muli ng kadena sa tamang tensyon sa TMX natin. Ito nga pala yung aking lumang kadena dahil naputulan ako habang nagmamaneho. Buti na lang pahinto na ako sa stoplight noon at walang masamang nangyari sa akin. Kaya ugaliin nating i-check mabuti bago tayo bumiyahe. Gamit ang chain cutter, i-align natin ito kung saan part ng link ito naputol. At ikutin lang natin pa clockwise hanggang sa matanggal na ang pinaka-link niya. Kung wala naman kayong chain cutter, pwede rin naman pako o matulis sa bagay at pupukin ito. Kaso medyo may kahirapan yun. Ayan, at naputol na natin ang kadena. Gamit ang missing link o quick link, pagdudugtungin naman natin ang kadenang naputol. May 3 piraso ang pinaka-quick link nito. Mas magandang may baon kayong ganito lagi sa biyahe para pag napatulan kayo, madali nyo na lang din ibalik ang kadenang naputol. Ito pa rin yung lumang kong kadena. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung ginamit ko dati. Number 428 siya. So hindi siya heavy duty. Pag magpuputol kayo ng kadena, make sure na parehong female o yung inner link ang matitira. Kagaya niyan. Gamit ang missing link o quick link, ipasok natin ang male sa female link ng kadena. Magkabilaan ito. Kagaya niyan. Ayan. So magkadugtong na sila. Pero hindi pa yan nagtatapos. Kailangan natin ng cover para ma-secure yung link. Gaya nito. I-insert nyo lang yan sa pinakaibabaw ng male link. Ayan. Ganyan dapat ang magiging itsura niya. Ang pang-finale, kailangan natin gamitan na ng lock. At ito yun. Nalaglag pa. Ito yung lock clip. So i-insert lang natin yan sa ibabaw naman na pinaka-cover kanina. Gagamitan natin ito ng long nose or kung anumang tools na pwede dito. Pagkabit ng clip, i-insert nyo lang muna yung malaking butas nito dun sa male link. At iusog nyo yan para maglapat sa maliit na butas nito. Gamit ang long nose, iusog nyo lang ang pinaka-clip dun sa maliit na butas hanggang sa mag-lock ito. Ayos! Ganun lang kasimple at kadali magbalik ng link ng kadena. Mas mabuting galaw-galawin o ikot-ikutin nyo rin ang part ng link na nakabitan nyo dahil bago pa to at sure na medyo maganit pa to sa simula. Ito na ang actual na kadena na kinabit ko sa aking motor. Mas heavy duty na to at bago. After ma-install ang kadena, kailangan naman natin ng tools para ma-adjust ang tension nito. Kailangan natin ng size 17 at 22 na wrench para sa rear wheel set ng TMX natin. Ayan nga pala yung engine sprocket cover. Kailangan natin alisin yan bago ikabit ang kadena. Ayan, pansin na pansin ang sobrang slack or luwag ng kadena natin. Delikado rin to, baka tumalon or matanggal habang umaandar tayo. Nasa half to 1 inch lang dapat. Ayan, at medyo may karumihan na rin ang aking engine sprocket. Lilinisin din natin yan mamaya. Ayan, 428H na ang gamit kong kadena. Ibig sabihin ng H, heavy duty. Pang matagalan na talaga to.
Dagdag kaalaman, yung mga tinuturo ko nga pala ay yung sa alternator at sa gear indicator ng TMX. Hanggat maaari, iwasan nating mabasa ang mga yan. Sobrang luwag, di ba? Halos sa 2 inches na yata yun. Gamit ang size 17 na wrench, yung close wrench ilagay natin sa left part ng axle ng ating rear tire. At yung size 22 naman na close wrench ilagay natin sa right side ng rear tire axle. Size 17 sa kaliwa at size 22 naman sa kanan. Bali counterclockwise lang ang pag-ikot sa pagpapaluwag ng rear tire axle natin. Kung mahirap ikutin o masyadong masikip ang pagkakalak, pwede nyong gamitan ng rubber mallet at pukpukin ng bahagya ang size 22 na wrench hanggang sa medyo lumuwag ito. Make sure lang na nakaalalay ang kaliwang kamay sa size 17 na wrench para hindi ito umikot habang niluluwagan nyo ang size 22 na wrench sa may kanang bahagi ng rear tire axle ng TMX nyo. Ayan, at maluwag na. Sunod naman natin luwagan ang tensioner o yung chain tensioner ng rear wheel set natin. Pwede kayo gumamit ng adjustable wrench or kung anong size ng wrench para sa nut na nakakabit sa tensioner nyo. Sa akin, may 2 nut na magkaibang size na nakakabit dyan. Isang size 12 at isang size 10. Ipigilan nyo yung size 12 o yung malaking nut na nakakabit habang niluluwagan nyo yung maliit na nut o size 10 sa TMX Alpha. Pareho lang din ang proseso sa kanang bahagi ng rear wheel set nyo. Hindi nyo naman kailangan sobrang luwagan o halos matanggal na yung nut dahil ibabalik nyo rin din to para sa tamang tension ng inyong chain. Ayan, at pwede nyo natansyahin kung gaano kaluwag o kahigpit ang gusto nyong gawin sa chain nyo. Ihilahin nyo lang paatras ang wheel set nyo at i-align ito ng tama. Basta make sure na wag sobrang luwag at sobrang higpit ng pagkakahatak ninyo. Dahil pag sobrang luwag, tatalonin ito o matatanggal habang tumatakbo. Pag sobrang sikip naman, ay madali naman itong maputol. Pag tama na yung luwag o higpit ng kadena nyo, pwede nyo nang i-adjust yung chain tensioner. Then palagi nyo lang i-check ang tension habang iniikot nyo ang gulong ng inyong rear wheel set. Ayan, kung masyadong maluwag pa rin, atras nyo pa rin ang bahagya ang rear wheel set nyo hanggang sa makuha nyo ang tamang tension na gusto nyo. At pa konti-konting i-adjust ang tensioner kung kailangan. Yung malaking nut nga pala ang hihigpitan nyo muna sa pagtama ng tension. Ayan, para sa akin okay na to. At pwede nyo nang higpitan ang maliit na nut. Kapag secured na yung malaking nut, pipigilan nyo ito habang inihigpitan nyo yung maliit na nut ng tensioner. Ngayon, pwede na natin higpitan ang axle ng rear tire gamit ang size 17 at 22 na wrench. Pa-clockwise naman ang paghigpit nito. Make sure na yung close wrench ang gagamitin nyo para hindi bumilog ang pinaka-axle. Final test ulit sa tension ng kadena. Yung silver nga pala ang pinaka-missing link ng bago kong kadena. Para kitang-kita kagad siya. Ngayon naman, pwede na natin ibalik ang engine sprocket cover. Pero bago yan, linisin muna natin ang pagkakabitan.
dahil sure puro grasa nito sa tagal ng panahon. Maaari nyo ring alisin muna ang engine sprocket para mas madali nyo malinis. Pero sa akin, hindi pa naman ganun kadumi dahil nalinis na rin to bago ibalik ang kadena. Kaya diskarte nyo na kung paano nyo siya lilinisin. Pwede nyo kayong gumamit ng gasolina or degreaser. Ito naman yung breather hose. Linisin nyo na lang din kasi madali madumihan yan. At pwede na natin ibalik ang engine sprocket cover. Make sure na nalinis nyo rin to. Ganito ang tamang pag-assemble ng engine sprocket cover at yung pinaka-plate niya. Sundan nyo lang ang proseso. Inalis ko nga rin pala ang shifter pedal para mas madali maikabit ang engine sprocket cover. Ibalik nyo lang ang mga bolt ng engine sprocket cover. Make sure na tama yung sizes na haba na ikakabit nyo per slot. Pag na-secure nyo na ang engine sprocket cover, pwede na nating ibalik ang shifter pedal. I-align nyo lang sa angle na preferred nyo. Ang pinakahuli at ang importante sa lahat ay ang lubrication. Mas mabuting i-lubricate natin lagi ang mga kadena at mga parts na moving para hindi madali masira. At lalo na pag nabasa ang motor natin, punasan at patuyuin ito at lagyan ng lubricant. Para iwas kalawang at metal to metal friction. Huwag nyo itapon yung used oil nyo. Ako, yan ang gamit ko pang lubricate. Hindi madali ang buhay, pero wala imposible sa taong gustong matuto at may tiwala sa proseso. Hanggang sa muli, ako si Christian. Likha na!